Hi guys! Itong story na 'to ay one-shot story galing sa ibang writers. And sana matulungan niyo ako sa pagpili kung sino may pinakamagandang story. Comment niya sa baba kung ano masasabi niyo sa story niya. Wait niyo na lang din yung next one-shot story. At balik na tayo sa kwento. Hi, ako si Corinne. May kagandahan, sakto lang sa katalinuhan, at higit sa lahat, walang jowa. Pero, bahala na. Dapat mauna ang pag-aaral, di ba? Pero, sometimes, nakikrave din ako ng pagmamahal. Siyempre, naiinggit. Sino ba namang hindi? Gagraduate na ako ng senior high. Hindi ko pa rin nararanasan ang sinasabing high school romance. Pero, ika nga nila, good things come to those who wait. Ang tsaka, right? Earth to Cory. It's Corinne. Cory. Corinne nga eh. Ano na naman? May uutos ka na naman. Ah yes! Finish the graph later para mailagay ko na sa paper natin. I expect to have it this 6 p.m. Hindi yo ako robot o alalay. Kagrupo at kaklase mo ho ako. Sure, Cory. Corinne nga eh. Sino siya? Siya lang naman si Brixton. My art nemesis that ended up as my groupmate. Leader rather sa thesis namin. How? I don't know. But it started like this. Hoy, Corinne Marie! Ay, ano ba Sarah? Ilang beses ko na inuulit na ayaw ko sa second name ko. Best friend pa ba kita niyan? Sorry na best friend. Na-excite lang. Kagrupo mo raw kasi si Brixton sa thesis, sabi ni Ma'am Rojas. Ano? Ay, ang uuwi sumigaw ah. Anyway, swerte ko, kagrupo ko si Drew eh. My future husband. You're delusional. Pwede bang optimistic lang? Maybe a little psychotic. Aray ah. O siya, una na ako. I have another blind date today. Na naman? Sino ba talaga gusto mo? Whoever's available and convenient. Hindi pa ready ang Drew ko. Ang landi mo talaga. Binigyan lang ako ng weekend flying kay Sarah bago umalis. Kulit na bata. Sinampal ko ang sarili ko to focus on the bigger problem. Si Bringstone kagrupo ko sa thesis? No way! I hate that guy. That smug, brilliant face. Of course, napateleport ako bigla sa office ni ma'am. I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Final na ba talaga yun, ma'am? Final na, iha. Ma'am, we both know that I'm capable. Let me have my own group. Karin, I know, but my decision is final. Ma'am, maamo lang po yung mukha nun pero I will suffer with him. It's a curse. Please, consider and have mercy. Or a blessing in disguise. Either tatanggapin mo o ibabagsak kita. I have no choice but to follow his orders. 7 p.m. na. Nasa classroom pa rin ako. Hindi ko matapos-tapos ang grab dahil sa organized data. Biglang may familiar voice. Hindi ka pa rin tapos? Atakte! Uso trigger warning. Kakagulat ka naman. Bakit ka pa nandito? Kala ko umuwi ka na. Hindi ka pa tapos. So? Leader ako. So it's my responsibility to make sure you won't fall asleep dito sa classroom. Parang gusto mo lang na ma-close contact tayo. Napataas naman ang kilay si Brixton. Huh? Kailangan nga. Besides, it's for your safety. Safety? Or excuses to annoy me? E di both. Mas masaya naman pag may kausap ka habang nagtatrabaho. Ikaw lang yung kilala kong kaya maging annoying habang nagtatrabaho. Is that a compliment, Cory? Corinne, and it depends how you take it. He leaned closer. Shucks. I'll take it. As long as I get to be your favorite distraction. Napatawa na lang ako. Lord, tibok ng puso ko. Saan ka ba nahihirapan? Tutulungan na lang kita. Sayang ganda mo kung magpupuyat ka pa. Ha? May sinasabi ka? Ha? Sabi ko, saan ka ba nahihirapan? Bingi.
Hindi ako bingi. May sinabi ka kanina. Wala. Meron. Wala nga. Ulitin mo. Mag-focus ka na sa graph. Mali yung interval mo dito. Lumapit siya sa likod ko para ituro yung grab. Bigla akong napansin kung gaano siya kalapit. Pwede bang may social distancing? Thesis to, hindi pandemic. Napailing ako. Nakakainis siya. Pero, bakit parang hindi na? Habang inaayos namin ang grab, tahimik siya. Nakafocus sa laptop ko. Seryoso. Nakakainis. Pero, grabe. Gwapo niya pala. Thesis to, hindi pandemic. It's Corin nga eh. You're cute when you're mad. Narinig ko yun. Huh? You're imagining things. Bumalik siya sa pagtingin sa laptop ko. Pero napansin kong may slight smile sa corner ng labi niya. Sabay kaming umabot sa mouse. Nagdikit yung kamay namin. Parang may dumaan na kuryente sa balat ko kaya napaatras ako bigla. Relax, Cory. Kamay lang yan. Corin nga eh. Ang defensive mo. Bumalik siya sa pagtingin sa laptop ko. Habang ako naman ay pilit na nagpapanggap na okay lang ako. Pero hindi. Hindi ako okay. Kasi kanina lang, sigurado akong galit ako sa kanya. Ngayon, hindi ko na alam. Tapos na. Talaga? Oo. Hindi ka naman pala hopeless. Wow, thank you ah. Tumayo siya at kinuha ang bag niya. Umuwi ka na rin. Hindi mo na ako utusan? Tomorrow ulit. Napailing ako habang pinapanood siyang lumabas ng classroom. Nung nasa exit na ako ng building, nakita ko siyang nakatayo lang sa pinto. Bigla naman siyang lumingon patalikod sa akin. It's raining. I have an umbrella. Sabay na tayo sa sakayan. Pero paano ko tatanggihan yun? Malakas ang ulan. Humakbang ako patungo sa kanya at inunat niya agad ang payong. Thanks. Don't get wet. Baka magkasakit ka. Habang naglalakad kami, pagkadikit ang balikat namin, I could smell his perfume, mixing with the smell of the wet ground and rain. Hindi ko maiwasang tumingin sa kanya. Grabe, gwapo. Napansin ko ang kabilang balikat niya, basang-basa dahil pinipilit niyang masakop ako ng payong. Lumapit ka nga, basa ka na eh. Cory, maglalapit ako. Ikaw yung mababasa. Maliit yung payong. Kaya mo na. Besides, looks like I'm sacrificing for you. Ngumiti siya at napailing naman ako. Grabe. Bakit nakakakilig tong ngiti niya? You know, you're ridiculous. Maybe, but effective. Hindi ka nabasa, di ba? Oo nga. Habang naglalakad kami, may konting hangin na humampas at medyo nadikit ang aming mga kamay sa paghawak sa payong. Nag-pose kami at sa sobrang lapit, parang tumigil ang mundo ko sa isang iglap. What? Do you want a kiss? Napatras ako bigla at muntik na akong madulas. Agad niya akong hinalo sa braso niya. Ramdam ko ang init ng kamay niya. I felt my face burning. Lumingon ako sa kanya. Siya rin namumula. I got on my feet at umiwas sa tingin niya. Thanks. It's nothing. Pagdating namin sa sakay ng jeep, pinauna niya ako. Umiling siya, ngumiti, at nag-wave habang nakatingin sa akin. Para bang gusto kong tumakbo pabalik at hawakan ang braso niya. Pero tiniis ko na lang. Ilang linggo na rin ang lumipas. I got used to his annoying presence even more. Paminsan-minsan, nahuhuli ko siyang nakangiti. Nakatingin sa akin. O biglang nagiging gentle. Baka imagination ko lang. Ang random niya rin minsan. Ako nagagawa ng parts mo. Minsan. O ito, snacks. Minsan. Pinagpawisan ka. Ito pa nyo. Minsan. May isang gabi,
Tinanong niya kung ano raw favorite flowers at color ko. Why was he interested? Was it design? My daydreaming broke when he sighed and mumbled. I'm nervous. Nervous about what? Next month pa naman defense natin. It's not about that. Napakunot ang noo ko. How do you make a girl feel special? What? Ito na ba yun? Teka lang, Lord! Well, flowers are the safest way to go. Alam mo ba favorites niya? I do. What about chocolates? Girls love sweets, right? We do. Flowers will wither. Chocolates gets eaten. Something that will last and sentimental will be nice. Maybe I will do that. Thanks, Corey. It's You know what? You're welcome. Ang laki ata ng ngiti ko kasi napangiti ko rin siya pabalik sa akin. Gwapo talaga. Lord, ibigay mo na sa akin to. Naglakad ako papuntang classroom nang hinila ako ni Sarah. Super hyper siya. Tell me, ano nga ulit favorite flowers mo? Easter lilies. Bakit? Do you love chocolates? Yes. Why? Mga stuffed toys. Just tell me, Sarah. Hindi ako manghuhula. You know I love those. Brixton! Si Brixton nasa quad with a bouquet of Easter lilies, box of chocolates and stuffed toys. What? Girl, takbo! Nabitawan ko ang bag ko sa gulat at dali-daling tumakbo papunta sa quad. Malayo pa lang, nakita ko ng daming tao. Pinilit kong makasingit. Nakita ko siya. Nakatayo si Brixton. May hawak na bouquet, chocolates, stuffed toy. Nakangiti siya. Nakatingin sa isang tao. Nang lumingon ako, isang babae ang niyakap niya. Lalong lumawak ang ngiti ni Brixton. What? Hindi ako? When our eyes met, his expression changed. He looked worried. Tumutulo na pala luha ko. Doon, tumalikod ako at tumakbo, palayo. Feeling better, best friend? 1 week ka na ang nagmumukmuk at absent. Sayang ganda at grades mo. Let me be. It's my first heartbreak. Visit talaga mga lalaki ngayon. Masusuntok ko talaga yung Brixton. Nakalimutan mo ata ang leader ko sa desisyon. O siya, babalik na ako sa klase namin. Pagpasok ko sa classroom, iniwasan ko agad si Brixton. Buong araw ko siyang hindi pinansin. I caught him trying to talk to me multiple times, but failed. Corey, wait. I avoided him for a week. I blocked him sa socials ko and pinapasa ko lang thesis parts ko sa other group mates namin. I received a letter. Hi, Miss Corey Marie. I've noticed you for some quiet time now. I like you. No. I know I like you. Please meet me at the AVR at 6 p.m. Noong pumasok ako sa AVR, gulat ako. Walang laman aside from Easter lilies, stuffed toys, balloons, at isang silhouette sa corner. Hi. Oh, it's you. Wait. Don't leave. Let me explain. First, I'm sorry if this looks messy. Ang gulo rin kasi kausap ni Sarah eh. Tindignan niyo yung buong AVR na puno ng random lilies at balloons. Sarah? She helped. I heard you misunderstood what happened 2 weeks ago. The girl in the quad? Old friend ko siya. Aalis na sa bansa. I like you, Corinne. I didn't give her your favorites. Those lilies, magkamukha lang. But yours, I like yours more. Lagi kitang naiisip tuwing nakikita ko yun. Brixton. Don't talk yet. I finished the thesis. All of it.
I spent way too much on flowers, chocolates, stuffed toy. It might be too much, I know, but it's all worth it when it comes to you. I just thought na everything should be special when you come back. He fiddles with the bouquet. Hands a little shaky. Tinitignan ko yung maliit na frown niya na pilit niyang tinatago. I like you. Lagi kitang iniisip. Lagi. More than the thesis. That's why you ended up being groupmates with me. Ha? Actually, I almost begged Ma'am Rojas to have you in my group. Kasi I wanted to be closer with you. I know, it's stupid and pathetic. You're cute. Bigla naman siyang namula. I am not. Parang lagi siyang calm and composed. Pero ngayon, I can see it. Yung slight nervous sparkle sa eyes niya. Super cute. Sobra. He really went all out, huh? Well, only for you, Corinne Marie. Ayoko nga sa second eh. Wait. Is Cory shortened for Corinne Marie? Took you a while, princess. Maybe being groupmates with him wasn't a curse after all. It was a blessing in disguise. A wish come true. My high school romance is my arch nemesis. And I wish to forever be his Cory. 1 out of 10 guys. Ilan ma-rate nyo sa story niya? Comment niya sa baba. Thank you!